Magandang araw mga katuklas, ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas, at kung kayo po ay nalulumbay at nababagot para sa inyo ang paksang ito, ang Buhay Tuklas Podcast Tula, para sa mahihilig sa madamdamin at pag-ibig at mga natatanging tula, ito po ay para sa inyo, kaya't halina't samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong makinig ng Buhay Tuklas Podcast Tula. Kung nagmahal ka ng taong di dapat at nasaktan ka, huwag mong sisihin ang puso mo. Tumitibok lanang yan para mag-supply ng dugo sa katawan mo. Ngayon, kung magaling ka sa anatomy at ang sisisihin mo naman ay ang hypothalamus mo na kumokontrol ng emotions mo, mali ka pa rin. Bakit? Utang na loob. Huwag mong isisi sa body organs mo ang mga sama ng loob mo sa buhay. Tandaan mo, magiging masaya ka lang kung matututo kang tanggapin na hindi ang puso, utak, atay o bituka mo ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa'yo, kundi ikaw mismo. I really love to see how Papa loves my mom. I saw his sacrifice just to be with Mama, even though my Lola against their love, but he still didn't give up on Mom. He did everything and sacrificed his happiness, cause Mama is his happiness. I envied Mama cause her king was so nice and loved her so much, like their love. I also want that. I want a boy, amen like Papa, that willing to sacrifice everything just to be with me, and also I want that unconditionally love that they give on each other. I hope to find that love and man in the future, a man that will give me unconditionally love and treat me like how my father treated Mom. Irene, let's have dinner though with Mom and Dad, Mike said. Okay baby, I'll be 3 what time? Erin's respond. 8 o'clock, exactly my love, Mike replies. Time flies. In call. Love. Nasa taxi na ako, Irene said. Well, you didn't say that you're taking taxi. Mike slightly shout on Irene. Sorry, baby, nagmamadali na po kasi ako I fall asleep kasi liar hihi, Erin's cute reply. Aish, such a sleephead, Mike respond. Glass broke into pieces. Irene, okay love. Pupuntahan kita dyan, okay? Wait for me, stuttering words said by Mike. Mike drove up to Erin's location. Dadalhin kita sa hospital, okay? Please don't give up, Mike said to Irene. Skip time. Sir, I'm so sorry to say that your girlfriend is already D3 ad. Sorry sir, ginawa naman po namin ang lahat pero wala na po talaga, doctor said. Hindi. Irene, please, don't leave me, wake up. Mike cried in front of Erin's D3 ad body. Where did those flowers came from? I asked the delivery man, but he only responded, it's written on the letter ma'am, wearing a sweet smile on his face. Like he saw a couple dating near the Eiffel Tower in Paris, dreaming of a romance like this. The bouquet is full of white roses with forget-me-nots on the sides, and a folded paper in the very middle of the bouquet. I was amused by the arrangement, and it really touched my heart. I thanked the delivery man. I opened the letter, feeling excited. As I read the sentences, my eyes widened. I gasped, feeling frightened. White turns red. Look at your hand, sweetheart. I saw my hands, bleeding, lots of blood is flowing from my hands as I hold the bouquet. The rose has its thorns pricked my hand, it made holes on the bouquet wrapper. The delivery man is wearing a gloves, that's why it did nothing to him. I collapsed, my blood scattered on the floor and the white roses are now covered with my blood, they're now red. I'm running out of blood, but my lips can't scream, it can't scream for help. I am alone in my apartment, no one's there. The rose is poisoned, it symbolizes beauty of revenge and forget-me-nots that symbolizes, they won't forget this. As I close my eyes, I can vividly remember her, that lady whom I made live miserable. I stole her man, and this is her revenge. A beautiful revenge. Kung magkikita man tayo sa hinaharap binibini, pangako ko sa iyo na ikay aking hahanapin. Kahit hindi ka na mangako Ginoo, gagawin ko din naman ang iyo at ating nais na mangyari sa hinaharap. Ngunit, paano kung hindi iyon ang mangyari? Paano kung may iba ka ng mahal? Paano na ang ating paksa? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Huwag kang mag-isip ng ganyan Ginoo, hindi mangyayari iyan, pangako. 100 years passed. Ikaw ba yan, binibining Terese? Ginoong Antonio, nagagalak akong makita kang muli ngunit nasa hinaharap na tayo. Ngayong nahanap na natin ang isa't isa, pwede na ba tayong bumalik sa dati, binibini? H. Hindi na pwede, Tonyo. Ngunit B. Bakit mahal ko? Totoo ba ang hinala ko noong huling araw na tayo'y magkasama? Oo,
Antonio, nagkatotoo nga ang mga sinabi mong yun, pasensya ka na. Mahal, ang tagal kong hinintay itong pagkikita natin, ngunit ngayon, bakit ang sakit ng ipinararamdam mo sa akin? Nagsimula ang istoryang ito sa hindi kita kilala. At sa bawat araw na tayo ay magkasama, sa isang kwadradong kwarto ng munting paaralan, ay unti-unti tayong nagkakakilanlan. Nagsimula sa matinong diskusyonan, hanggang sa inilahad sa bantayog na propesor at buong paaralan. Ito'y di ko malilimutan kailanman. Dahil dito ko unang nasalayan ang taglay mong kagandahan. Hanggang sa lumipas ang bawat araw. Mga matay di mapigilan sa pagsulyap sa iyo, aking giliw. Sa bawat ngiti mo'y nagpapasaya sa akin. At sa iyong mga matang kasing ganda ng bituin. Hindi ko na malayan, puso'y di napigilan sa iyo'y magkagusto. Aking sinta, huwag kang mag-aalala, ako'y sa iyo ay sigurado. Dahil ang puso'y painana ni Cupido. Kahit na alam kong sa iyo ay walang kasiguruhan. Puso'y magiging taunan at sunod-sunuran. Sa bawat araw na di mo pagpansin. Ayos lamang sa akin. Masilayan ko lamang ang iyong magandang mukha. At sana ang aking hiling panain rin ni Cupido ang puso mong bato para sa aking sinta. Sa bawat pahina ng aking kwento, aking ay lalahad upang malaman mo, na ako'y sa iyo'y seryoso. Kahit na puso'y nagdurugo ng dahil sa iyo, ay dadaan na lamang sa mga sulat kong tula. Itong nararamdaman kahit malimit na tulala. Pilit mang iwasan at hindi ka pagmasdan. Ngunit di ko kayang ikaw ay di masilayan kahit sa di kalayuan. Oo na, halata naman. Di ka na ganon kasabik, kahit di mo man sabihin. Ramdam ko naman. Umaasa lang na kayang maibalik. Nasa na ang iyong pagnanais, na malaman ang mga pangyayari. Sa buhay kong ito, nakikitang hindi ka na interesado. Nasa na ang halik sa noo. Akong nag-aabang ng iyong pagsundo. Ngunit, hindi nga dumating. Katulad ng iyong paggunita, sa kaarawan ng ating lamang. Presensya ng pagbati mo, galing sa telepono tuwing umaga. Himig mo tuwing gabi. Okay, gandang harana, pinamumililaan ko. Nasa na ang dating pinaparanas mo? Bakit ang init ay naapula? Bakit pakiramdam ko'y parang mag-isa? Bakit parang nagsawa ka? Oo, parang ayaw mo na. Pero, kahit ganon, di ko magawang magtanong. Oo, ako'y natatakot sa posible mong isagot. Tinitignan ng mga larawan. Ngiti nating abot kalawakan. Palad kong di mo na magawang hawakan. Ikaw na nakikitang di mo na ako. Gustong panghawakan pa. Hinihintay mo lang ba akong mapagod? Pagka tayo mong masaysang nang iiwan. Ngunit, pwede bang ikaw na lang ang tumapos? Sapagkat kahit masakit na, hindi ko pa rin magawang yumisan. Madalas na kitang hanapin. At napapadalas ang pagsagi mo sa aking isip. Hindi ko rin alam, hindi alam ang dahilan. Basta dumating ang isang araw. Bigla na lang ako sa iyong naging interesado. Na parang gusto pa kitang makilala. Tipong nais ko sa iyong mapalapit. At pag-aralan ka ng paunti-unti. Kilatisin paano mapahulma iyong ngiti. Unawain at tanggapin anuman ang iyong istorya. Sa sandaling dama po sa iyo ang aking paningin. Tumatak ka na sa aking memorya. Ako'y nasa gilid lamang, oo, hindi mapapansin. Ngunit wag sanang maisipan ng masama. Sadyang natutuwa lamang ako, sa tuwing oras natin nagsasalubong. At nakikita ka ng aking mga mata, sa hindi mapaliwanag na dahilan. Kuryosidad ko iyong napukaw, at sa aking hulay magiging matalino. Kung tayo'y makabuo ng isang usapan, hindi ko alam ang gagawin. Ang aking tanging nalalaman lamang ay, may ipinapahiwatig sa akin ang aking damdamin. Ngunit puno na ako ng pangamba. Wala akong lakas ng loob na ito'y suriin. Sa ngayon, masaya akong nandyan ka. Hindi man tayo magkalapit, ako'y handa kung sakaling mangailangan ka. Walang balak manggulo, tahimik mo akong tagahanga. Tahimik ding kinikilatis kung paano umikot iyong mundo. Nakakadagdag saya habang tumatakbo ka sa aking isipan. Sapat ka na upang magkaroon ako ng inspirasyon. Hindi ko alam kung paano, ngunit lubos kong ninanais na mas mailapit ang aking sarili patungo sa iyo. Halin tulad kung paano ko habulin ang kapayapaan. Ganun ang aking paghahangad. Tinatawag na ako ng paglalahad. Dapat na ba akong may gawin? Ay ahon ng aking nadarama o sa lihim ay magbababad. Nais sa isipan ay kumawala. Kumustahin ang mga tala sa taas. Paikot-ikot sa kahon kahit saan man maggala. Lumulubog saan man ang tinatapakan. Gawa ng mabibigat na dinadala. Tulay ay tila ba nasunog. Kaya mag-isa na lang, nalulunod. Inibis na umusad lalo lang umusog. Pabalik sa nakaraang pag binabalik ay nauubos. Ang lakas at pagtitiwala. Puso ko'y tila di na gumagana. Namanhid sa sakit at dahil din sa pait. Nawala ng matamis na panlasa. Oo,
Di nyo madama aking nais ipadama. Nang mauwanan ano ba ang kalagayan? At patawad kung magawa kong pagsarhan ang inyong bawat katok sa pintuan ng aking kalooban. Pagkat ang huling lumabas ay iniwang gibat wasak ang aking muntit payak na tahanan. Patawad, alipin na ako ng sarili kong nakaraan. Nakagapos sa pagkatakot di magawang makaligan. Nasa gitna ng salpukan ng langit at lupa. Saan ako lulugar kung kahit saan pumunta'y pakiramdam? Pero na hindi isang malaya. Pagkat isip ang kulungan. Ipiniit ng sariling kalungkutan. Hinatulan nung nakipaglaro sa kabiguan. At anumang pagkalimot ang gawin ay tila ang pagkalimot. Nalandinan siyang aking nakalimutan. Naglalakad papalayo sa realidad, papalapit sa kawalan. Nalantat na tuyo ang dating bakawan. Di magawang pagkatiwalaan ang sariling nooy taas noo. Kung paano ganapon. At ang tunay na sarili di na kayang magampanan. Dear Chess, hi, I'm a friend of yours. I can't actually explain what I feel towards you. I don't know how this happened but it was a sudden, and I don't know if I like the idea of it. I never knew that it'd be you. I wasn't expecting anything like this to happen. Like, bakit ikaw pa? Akala ko kaibigan lang turi ko sa'yo, pero bakit nagbago yung pagtingin ko para sa'yo? Grabe, ito pala yung feeling na may gusto sa kaibigan. Di naman tayo super close pero hindi ko rin nga alam kung paano kita nagustuhan, pero tatanggapin ko yung feelings na to dahil wala naman rin akong magagawa kundi maghintay na mawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Yung feeling na nararamdaman ko ngayon ay hindi ko alam kung nagugustuhan ko ba. Hindi yun sa dahil ayaw ko sa'yo, iyon kasi ay dahil magkaibigan tayo, bakit ngayon ko lang na-realize na ikaw yung gusto ko. I know na hindi ko masasabi tong mga salita na ito para sa'yo, pero sana mabasa mo kahit hindi mo alam na para to sa'yo. Alam ko rin naman na ako lang rin yung maa-attach dahil sa feelings ko para sa'yo, pero I'll let the feelings stay. Gagawin kitang motivation ko, sana malaman mo rin yung nararamdaman ko para sa'yo kung pwede na. As your friend, I don't want you to find out about how I feel towards you, just because I know that you already have someone you admire, and I respect that. Kasi alam ko rin naman na baka sakali. Kung pwede na, sana pwede pa. Mayroong dalawang klaseng pakiramdam na naibibigay ng yakap. Minsay malungkot, dahil marahil ang yakap na iyon ay yakap ng pamamaalam o pagbitaw. Minsan na may kasiyahan, dahil sa isang bagay, ngunit naiiba sa'yo, dahil ang iyong yakap ay nakapagparamdam ng kapayapaan, kung saan sa bawat mabigat o malakas ang buhos ng ulan, maging malamig man ang paligid. Ang yakap mo ang nakapagbibigay ng kakomportablehan sa iyong naranasan. Ang isang yakap na mayroong kapayapaan at pagmamahal. Mayroon din namang kasiyahan maging kalungkutan. Ngunit nahihigit sa kanila ang kapayapaang taglay ng iyong mga braso sa tuwing ako'y kukubli sa tabi mo. May mga araw at oras na hindi ko na alam ang gagawin. Naguguluhan ako sa mga bagay. Maging sa aking sarili. My mind was in chaos. To the point that I don't know what is the path that I'm taking. Parang akong nasa isang gyera, na sarili ko mismo ang kalaban. Ikinulong ako ng aking puso, at ginawang alipin ng aking isip. The unbearable pain makes me weak. That all I want to do is to rest forever. At sa bawat araw na lumilipas ito'y lumalala na para bang ito'y wala ng katapusan. At sa bawat araw na nauubusan na ang aking bibig ng mga salita, hahayaan ko na lamang ang aking plumo na ibusas ang lengguwaheng nais kong ipaintindi sa iba. I'm secretly na humahanga sa'yo, hatid sundo sa isang iskinita dahil ika'y nag-iisa, minsan naring naglihim sa kaliitang bagay, ngunit hindi ko ninais na ika'y sirain, minsan nainggit ngunit ang inggit na iyon ang nagbigay ng inspiration sa akin. Hey! Nagkahinuli ng landas at muling nagkita, at sa pagkikita ay nagbago ka na, hindi ko alam kung ako ba ang nagbago o sadyang hindi lang tayo. Nagkita sa haba ng panahon. May new friend ka na at ganun din naman ako, circle of friend pero ba't ganun ikaw pa din ito? Eto na naman ang punto na lalayo ka na naman at maiiwan mo akong hindi man lang natin naibalik yung dati, ewan ko kung bakit ganito, o sadyang nagbago na ako at ganun din ikaw. Hanggang sa pagtanda ko ang masasabi ko ang sa'yo'y sana ay ikaw pa din iyan, at ang masasabi ko na lamang sa aking sarili na masasabi ko na meron ako nitong kagaya mo. Minsan na tayong nagkita sa mundo ng alaala, masayang ginagawa ang mga bagay ng magkasama, sapagkat parehas tayong naligaw sa mundo na kung saan kailanman hindi magiging atin.
2 weeks na lang at lilisanin na natin ang mundong ito, kulang pa ang araw na to para bumuo pa ng mga alaala, upang pagbalik natin sa tunay nating mundo'y maalala kita kahit familiar lang. At ito na nga ang hinihintay nating dalawa ng mga panahong sabay tayong naligaw, ang makabalik sa totoo nating buhay. Salamat at naging buhay kita sa mundong ito, paalam na. Hello, saan po ba kayo patungo? Saan nga ba? Pampauwi na. Teka, parang familiar ka. Excuse me po, naalala mo pa ako? Ako yung nakabangwan mo sa daan noon and sunod na nangyari Teka, sino ka ang ba? Pilit kong aalalahanan kung saan tayo nagtagpo, subalit paano ko gagawin ang bagay na yon, kung minsan ay hindi ko nalaman ang ngalan mo sa mundong iyon. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, i-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless.